Isa na naman pong bagong reaction video ang ating pong gagawin ngayong araw na to mula po ito kay Philippines Trending News. Title po nito, kapapasok lang, Diyos ko po, naloko na, mga mandirigma ng China, pinasok na ang Amerika. West Philippine Sea, delikado na. Kung di ka pa po nakasubscribe sa akin channel, please subscribe para ma-update ka kapag po naglalabas po tayo ng ito reaction video. Simulan na natin to, let's do this. Nangako si dating United States President Donald Trump na tutulong siyang mapigilan itong mga tigmaan kapag nahalal siyang muli bilang Pangulo ng Estados Unidos ng ito ang pinakamayamang bansa sa buong mundo. Sa naging mensahe ng dating Pangulo sa Republican National Convention, sinabi nito ang buong mundo ay mistulang nasa gilid na ng World War III. Mayroon aniyang international crisis na hindi pa natutunghayan ng buong mundo. Inihalimbawa ng dating Pangulo ang kasalukuyang digmaan sa Europe at Middle East, kasama na ang lumalalang tensyon sa Taiwan, Korea, Pilipinas at halos lahat ng bahagi ng Asya. Ayon kay Trump, tutulong ang Estados Unidos na pahintuin ang mga kahalintulad na international crisis. Buti naman po at talagang ididiretso po ni Trump ang pagsuporta sa atin sa Pilipinas at sa maraming pa pong bansa diyan sa sa Asia. At ayun nga po, gusto niya po talagang mapigilan po ang gera, ang crisis na yan, at talaga pong nabibingit ng araw tayo sa World War III na sana wag naman po mangyari dahil wala naman po talagang may gusto po talaga ng gera dahil alam po natin na wala po talagang panalo sa gera. Sa kasalukuyan mga kabombo, ang Taiwan at Pilipinas ay nasa gitna ng umiinit na tensyon laban sa dambuhalang bansang China dahil sa usapin ng teritoryo at soberanya. Ang dalawang Korea naman ay nasa kalagitnaan ng iringan dahil yan sa ideolohiya, military capability at pakikipag-alyansa sa mga bansang kapwa inawayan o inaayawan ng bawat isa. Kaugnay niyan, narito nga ang naging pahayag ni dating United States President Donald Trump. We are indeed a nation in decline. We have an inflation crisis that is making life unaffordable, ravaging the incomes of working and low-income families, and just simply crushing our people like never before. They've never seen anything like it. We also have an illegal immigration crisis, and it's taking place right now as we sit here in this beautiful arena. It's a massive invasion at our southern border that has spread misery, crime, poverty, disease, and destruction to communities all across our land. Nobody's ever seen anything like it. Then there's an international crisis, the likes of which the world has seldom been part of. Nobody can believe what's happening. War is now raging in Europe and the Middle East. A growing specter of conflict hangs over Taiwan, Korea, the Philippines, and all of Asia. And our planet is teetering on the edge of World War III. And this will be a war like no other war because of weaponry. The weapons are no longer army tanks going back and forth shooting at each other. These weapons. Ito lang dito lang ako believe kay Trump talaga. Prangka siya magsalita, wala siyang sugarcoat, walang keme-keme, direct to the point po siya magsalita talaga. Kung ano talaga mga issue at kung ano pong gusto niyang sabihin. Ganyan po siya kahit po sa social media sa X doon sa dating Twitter, ganun din po siya, talagang rekta po siya magsalita. Kaya po talaga wala po siyang tinatago, kumbaga ganun siya magsalita, masyado siyang rektang magsalita. Kaya yun pong gusto ko sa kanya, talaga pong ina-address niya po ang mga sitwasyon talaga o mga detalye sa mga bawat topic na kanyang sinasabi po. Weapons are no longer army tanks going back and forth shooting at each other. These weapons are obliteration. It's time for a change. This administration can't come close to solving the problems. We're dealing with very tough, very fierce people. They're fierce people. Bahagyan mga pahayag ni dating United States President Donald Trump. Samantala, inaakusahan na naman ng China, ang Vietnam at Pilipinas na nagpapataas daw ng tensyon, lalo na sa bahagi ng West Philippine Sea. Ito ay kasunod na ang ginawa ng dalawang bansa na pagsusumite ng kanilang Extended Continental Shelf claims sa United Nations Commission on the Limits of Continental Shelf. At tinuligsa ng China ang naging hakbang ng dalawa bilang paglapastangan daw sa umano'y territorial sovereignty at maritime rights ng kanilang bansa. Ano po ba masasabi pa po natin dito sa China, Grabe talaga, mambaliktad talaga tong China, Saka isipin nyo, buong West Philippine Sea talaga, teritoryo daw nila. Inaangkin talaga nila. Sobrang hindi po makatarungan talaga yung ginagawa ng China sa atin at syempre po sa iba pa pong bansa, Talagang umiiyak talaga yung China, Isipin nyo, tayo at ang Vietnam, umaano yan sa international law, sa legal, Doon tayo nagsusumite.
ng ating mga reklamo dyan sa West Philippine Sea. Pero sila po talaga ang lumalabag. At talaga pong syempre, alam naman natin, no, hindi nga po nila nilarespeto ang international law. Lalo na po UNCLOS. Tapos sila po itong iyak ng iyak dyan. Grabe itong China talaga, no, paggawa ng istorya. Kung maalala mga kabombo, nagsumiti ang Pilipinas ng official claims para naman sa extended continental shelf sa Western Palawan region. Salig yan sa maritime entitlement ng Pilipinas sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Sinundan ito ng Vietnam gamit naman ang tinatawag nitong Third Exclusive Continental Shelf claims sa bahagi ng ilang parte dyan sa West Philippine Sea. Ilan sa mga tinukoy ng Vietnam na lugar na inaangkin ito ay ang sinasaklawan din ng Pilipinas, partikular na ang Paracel at Spratly Islands. Ngunit para naman sa Pilipinas, nakahanda itong makipag-usap sa Vietnam para maisaayos ang claims ng dalawang bansa. Salig pa rin yan sa nilalaman ng international law. Ito po ang maganda rin sa ibang bansa, no? Katulad yan, yung Vietnam, no ba? Yung kiniklaim din nila yung territory din natin dyan sa Palawan, no? Nakakarinig lang po natin. Pero idinadaan po talaga sa legal sa international law. Doon po talaga nag-uusap. Hindi katulad po nitong China po talaga, ang ginagawa po nila ay nanghaharas sila dyan sa West Philippine Sea. Pwersahan po ang ginagawa nila, pisikalan, ganun po. No? Kumbaga kasi nga, alam naman natin kasi nga na hindi nga nire-respeto ng China ang UNCLOS. So hindi sila magrereklamo talaga doon dahil alam kasi ng UNCLOS nga na marami na nga silang nilabag. Diba? Kaya hindi rin talaga sila makakareklamo doon sa UNCLOS dahil talagang mismong sila ay hindi nila nire-respeto yung batas sa UNCLOS. Diba? Kaya wala talagang patutunguhan yung ginagawa po ng China. Ayon naman sa China, ang isinumiti ng Vietnam na territorial claim sa bahagi ng West Philippine Sea ay hayagang paglabag sa Agreement on Basic Principles at Guiding Settlement of Sea-Related Issues. Paglabag din daw ito mga kabombo sa Declaration on the Conduct of Parties in the Area of Disputed Waters. Ang larong agreement mga kabombo ay kapwa pinirmahan ng China at ng Association of Southeast Asian Countries kasama na ang Vietnam. Bago nga ito ay kauna-unahang tinuligsa ng China ang inihain ng Pilipinas na Extended Continental Shelf Claims sa United Nations Commission on the Limits of the Continental Shelf. Nagpadala ang naturang bansa ng opisyal na pagtutol sa naging hakbang na ito ng bansang Pilipinas. Malaking puwersa ng Grabe China, no, umiiyak, no? Isipin mo tayo nga itong inuutakan nila lagi, tayo itong laging inaharas sila. Pero sila po yung iyak ng iyak. Eh samantalang ginagawa ng nating gobyerno ay legal, no? Talaga pong doon nagsasabi sa international law at o kung saan mang ano yan, dako yan na pwedeng pagsabihan ng reklamo. Tapos tong China, iyak ng iyak, grabe. Kala mo, batang inagawa ng candy. Grabe, no? Naging hakbang na ito ng bansang Pilipinas. malaking puwersa ng China, mga sangkay, nagpang-abot na rin po sa bansang Amerika. So eto mga sangkay, na ibalita na naman po itong China. Ewan ko ba, ano ang ginagawa ngayon ng China? Masyado po silang aggressive, no? Kaya nga eh. At naispatan umano ang malaking puwersa ng China doon sa Amerika. Ito po yung ating titingnan ngayon mga sangkay dahil nga po may lumabas na report tungkol dyan at mukhang kung saan-saan na po nagpapang-abot po itong puwersang militar ng China. US Coast Guard says Chinese naval ships spotted off Alaska. Ngayon mga sangkay, tignan po natin kung anong ginagawa nitong China, no? Kung saan-saan na po nagpapang-abot. A U.S. Coast Guard ship on routine patrol in the Bering Sea came across several Chinese military ships in the international waters, but within the U.S. exclusive economic zone. Okay, itong mga barkong pandigma, di umano, nitong China, pinasok po mismo yung tinatawag na exclusive economic zone ng Amerika. Biruin nyo, hindi lamang po Pilipinas, no? Pati po bansang Amerika, ginagawa na rin po nila, mga sangkay. The U.S. exclusive economic zone extends up to 200 nautical miles from the territorial sea baseline, the shoreward extent of America's territorial sea. The Coast Guard said in a statement that the crew detected 3 vessels approximately 200 kilometers north of Amchitka Pass in the Aleutian Islands. Okay, ayan po, mga sangkay. Tatlong vessel. Grabe tong China. Angas, ano? So, pinapasok na yung Alaska. Eh, syempre sa US nga naman yan, no? Tignan natin kung hanggang saan sila tatagal, no? Sa ginagawa nila na yan, no?
Kasi po, hindi po talaga biro yung ginagawa nila yan. No? Kasi po, US na po yan eh. Kumbaga, pumapasok na sila sa teritoryo ng Leon. Di ba? Ganun po yun eh. Sangkay, ito po yung tinumbok. Ito, US, Alaska. No? Ito pala yung nasa border ng Canada. So ngayon, mga sangkay, ito po yung exclusive economic zone ng United States of America. At dito daw po nakita mga sangkay, itong mga barko na naman po ng China na nagpapaikot-ikot na naman po dyan. At ito pong mga barkong ito ay mga pandigma mismo ng Chinese. O ngayon, mga sangkay, sabihin nyo na itong China may matinupang ginagawa. Tingnan nyo yung kanilang mga trippings no? Kaya nga eh. Kung saan-saan na po, nagpang-abot. O, kung titingnan po natin ang mapa, ito po, Alaska, no? Check natin yung mapa. Kumbaga talaga po ang China po talaga ay talagang papansin na po kung tutuusin. No? Parang bata sila no, na kapag sila naargabyado, iiyak sila, ganun no. Ganun ang galawan ng China eh. Tapos, 'di ba? Tapos yan, talagang nagpapapansin sila lalo ngayon sa US. Isipin niyo, Alaska pinasok. 'Di ba? Nako, pag talaga pong pinatulad talaga sila ng US at gumawa na po ng hakbang ng US sa kanila. Nako, ewan natin kung saan sila pupulutin talaga. Tingnan natin to mga sangkay. Nagpapang-abot po sila. Ito po, ito yung pwede makita ang mga sangkay, no? Yan. Ayan. Galing po dito, ito yung China. Ayan, mga sangkay. Dito yung China. Asan yung Amerika na yan? Layo, no? Ito. Mas maganda sana yung may mga pangalan no? Wait nga, hanapin natin. Baka mayroon po dito. Ayun. Ito, tingnan natin. Kasi kung saan-saan na po nagpapangabot itong mga Chinese. Tama. Talagang gusto nila ata angkinin na lahat ng mga Ayan, Ito yung Alaska. Tingnan niyo yan, Alaska. Ayan, Ito yung Alaska. Asan yung China? Andito po yung China, mga sangkay. Isipin nyo kung anak naman ng toko itong China. Ito Pilipinas, Nakita nyo naman, di ba? Grabe nga yung China, Ito, China. napapansin talaga eh. Isipin nyo kung paano nakarating itong mga Chinese dito. Ayan, Diyan po sila nagpang-abot. Ewan ko ba, mga Chinese na to kung nasa tama pang pag-iisip, no? Wala na Grabe talaga. lang itong ginagawa nila. Ayan po, dito po yan mga sangkay. Ito. Itong part na to ay, ito po yan. Yan, dito po sila. Galing talaga ito. Yung mga pro-China dyan, sige nga, ipagtanggol nyo yan. Nung ginagawa ng mga, kung matino itong China, anong ginagawa ng mga naval ships nitong China? Doon sa Alaska, isipin nyo, no? Sobrang layo, no? Bakit dadayo ka pa doon? Na pagkalayo-layo, nasa Asia ka, diba? Pupunta ka doon sa United States, doon sa bandang Alaska nga. Diba? Ibig sabihin noon, sila yung nagpo-provoke talaga. Diba? Pinopoke nila yung bear. No? Kasi yung bear talaga yan, leon yan. Kumbaga, sa mabangis yan. Kumbaga, pinakamabangis talaga ang US, no? Tapos, ginaganon-ganon nila. Siyempre, isipin mo, pag talaga nabusit na itong US sa kanila, sinabi na nga ni Trump, di ba? We are on the verge of World War III. Real talk po yan. Kasi po itong China po talaga, syempre yung Russia rin ngayon, di ba? Isipin nyo hanggang ngayon, may gera pa rin sa Russia at Ukraine. At ito nga, naban na nga ang Russia sa Olympics. Isipin nyo yun, no? Dahil po sa ginawa nilang pangbobomba o panggagera nga sa Ukraine. Binan po sila ng Olympic Committee. Kaya wala pong representante ng Russia sa Olympics 2024. Kaya po, ganun po, no? Pag ka talaga ng gera ay marami ka po talagang makakalaban talaga. Hindi ka basta pagbibigyan talaga kasi ikaw ang nag-i-start ng gulo. Kaya ito nga pong ginagawa rin ng China na to ay talaga pong kumbaga nananahimik. Kung tutuusin, wala naman tension, di ba? Between US talaga, kumbaga ando doon yung peace Tapos dadayo ka para mang-asar o kung ano mang gusto mong gawin doon sa US nga o dyan sa Alaska. Isipin nyo yun, di ba? Kalayo-layo ng Asia pumunta pa doon sa Alaska talaga.
ang China. Anong gagawin nila doon, di ba? Sabi nyo, kaya nandito itong mga mga Chinese nanggugulo sa West Philippine Sea dahil po andito yung Amerika. Mukhang may mali po ata kasi sila po mismo pumupunta sa mga lugar kahit po sa bansang Amerika. Tama. Exclusive economic zone yan ng US. Ayan guys. O, tingnan natin ang balita. A little while later, a helicopter, air crew from Coast Guard Air Station Kodiak spotted a fourth ship approximately 135 kilometers north of the Amukta Pass. The Coast Guard did not say anything about how long the Chinese ships were in the exclusive economic zone, but said that the Kimball and an air crew monitored them until they transited south of the Aleutian Islands and into the North Pacific Ocean. An official added that the Chinese naval presence operated in accordance with international rules and norms. Ayan o. US Coast Guard, nakakita daw po ang 4 na Chinese military ships. Parang ito po ay US Coast Guard, no? The statement further said that the Chinese vessels told the Coast Guard their purpose for being there was freedom of navigation operations. The sighting of the ships comes a week after the Chinese Navy began its Di kaya nagmamanman itong mga Chinese, mga sangkay? Malamang nagmamanman yan dyan at yun nga, may talagang nagpo-provoke sila, dyan po sila magaling. Tapos syempre ngayon, pagka pinatulan sila dyan ng pag pinalaya sila ng Alaska dyan o ng US, di ba? Sasabihin nila sa balita na sila yung, kumbaga, sila yung inaapi na naman, sila yung ginagawa ng hindi maganda. Alam niyo naman yung galawan ng China, kumbaga, gusto po nila na, kumbaga, siguro, inaasar nila yung US. Ngayon, pag tinira sila ngayon ng US, halimbawa, nasaktan sila o kung ano man, sasabihin nila ngayon sa madlang people, no, sa international media na wala silang ginagawa, nananahimik sila, dumaan lang sila or whatever, tapos sasabihin nila, sila yung nasaktan o sila yung sinaktan, sila yung ginawa ng hindi maganda. Kumbaga, nang po-provoke po talaga yung China. Tapos pagdating po sa balita, ibabalik ta rin ka ng China. Ganyan yung galawan po nila. Kasi di ba may mga matataas, mga di kalibre po silang mga teknolohiya na kaya pong makapag-detect ng ginagawa. Kaya nga po may mga sinesend daw po ng mga spy balloon itong China, mga sangkay doon sa US at iba pang mga bansa like kahit sa Taiwan, pinaliparan din po nila ng spy balloon. So ito, 4 na pandigma sa karagatan itong pinadala ng China. Sa mismong exclusive economic zone pa ito ng Amerika. Ano yun? Gusto na rin po nilang angkinin? annual joint patrol with the Russian Navy in the Pacific Nako. Ocean. It said that the patrol is scaled down from previous years. Hello? Spotted, mga sangkay. Ayan po. Isipin nyo, no, kung pati yung US ang ginin nila. No? Grabe na talaga tong utak ni Xi Jinping. No, may kurong-kurong na talaga si Xi Jinping pag gano'n. Grabe, no? Kumbaga, hindi mo nga alam kung may saltik talaga eh. Including last August when more than 10 ships from China and Russia formed a flotilla off Alaska. The United States military also routinely conducts what it calls freedom of navigation operations in disputed waters in Asia that China claims as its own, deploying Navy ships to sail through waterways such as the South China Sea. The US says freedom of navigation in waters is in America's national interest. Okay, so ngayon mga sangkay, ano po ang inyong opinion dito? Anong sa tingin niyo itong ginagawa ng China? No, doon po sa exclusive economic zone ng US. Sa akin yan, ay nga, nag-spy o nagmamanman o kaya talaga nangaasar no, sa US na para, syempre, alam naman natin takbo ng utak ng Xi Jinping, ganun nga eh. Mambabaliktad siya o sila. Kapag, may ginawang action yung US dyan, binatter cannon sila o whatever, tinaboy talaga sila. O talagang may na-damage sa kanilang 4 na barko na yan, ganun sasabihin nila na talaga pong na sila yung sinimulan na na saktan, no? Kumbaga nang po-provoke para may dahilan sila para gumera, no, ganun po, no. Pero ewan natin kung papatulan po sila ng US, no, dito po sa pangyayaring to diyan sa Alaska. Ayun lang po, no, atin po nagawa ng reaction video to na mula po ito kay Philippines Trending News. Huwag niyo kalimutan na mag-subscribe sa kanyang channel. Ilalagay ko po ang link sa video description, no, para po makapag-subscribe po kayo sa kanyang channel. And don't forget to subscribe sa akin channel para ma-update po kayo kapag po naglalabas din po ako ng ganitong reaction video. Ingat po kayo lahat. Until next time, God bless and peace out. Bye.